Tipong pag hindi ka pumayag, no, ay masama kang partner, masama kang nilalang, masama kang tao, maitim ang budi mo, girl. Real talk tayo. When you always look after another person, you forget na you matter too. Hi everyone, this is Odyssey. Welcome to Ate Girl TV. Nako, February na at alam mo na, buwan ng mga puso. Today, pag-uusapan natin mga toxic at unhealthy behavior sa dating na hindi natin agad nakikita. This is going to be real talk. Please get your coffee at I hope you will not be offended. Pero minsan, kailangan natin ng real talk conversation talaga. So, medyo personal yung vlog na to, no? Hindi ako expert sa love. For sure, naging biktima rin ako ng ilang behaviors na akala ko dati normal lang. Kaya tawang-tawa ako when I was writing the script of this vlog kasi akala ko parang kahapon lang lahat. Charot. We have this toxic behavior din kasi sa Pilipinas, no? Yet we twist it na parang romantic. But to be honest, it is actually manipulative and abusive. And the thing is, when you also tell a woman, no, na ay parang red flag yung dinedate mo, ganyan, minsan tayo pa yung nag-away-away. Ako, inggit lang yan kasi wala siya ng boyfriend. Imbes kumbaga na parang women empowerment, we somehow tolerate yung abuse. Ay, taray, haba ng hair. Ganda mo eh. Talaga namang magsiselos yung jowa mo. Ikaw pa pala yung may kasalanan. And I also want to hear your thoughts about this, no? Talagang pag-usapan natin to. Real talk tayo. Number 1, natural lang na nagsiselos ako kasi mahal kita, akin ka lang. Wow. I guess narinig na natin to before, no? Or maybe you've been there. I can also speak for myself on this. Yung tipong kailangan mo talaga ipaliwanag lahat. Anong oras ka uwi? Sinong kasama mo? Sinong kausap mo? Saan ka galing? Nagkape ka lang ba talaga with friends? Picture ka nga? Bakit ka may late? Wala ka ng proof? Oh, bakit may lalaki dyan sa picture? Hindi ba talaga yan ang liligaw sa'yo? Kumain lang ba talaga kayo sa labas? Oh, bakit ka nakapalda? Sinong pinapagandahan mo? Naku, ang sakit kaya sa ulo. Tipong may kaba ka, no, tuwing nagpo-post ka or tuwing nagpo-post yung friend mo kasi may mata talagang nakabantay sa'yo, girl. And the ironic part is, makinig ka. Wala ka naman ng ginawang masama, ikaw pa yung kailangan mag-adjust para lang hindi siya magselos. Naku, if may trauma or hindi pa naka-move on yung partner mo sa past relationship niya, no? Hindi mo din naman trabaho yan eh, napakalmahin yung selos niya. Inapa mo naman yung blame, hindi ka naman yung nagluloko, hindi ka naman yung gumagawa ng masama. Okay na Mars, basta hindi kami mag-away. I was too young too when I had a relationship like this and I'm telling you, sobrang nakakapagod, sobrang nakakadrain ng energy. Tipong ang sakit sa pakiramdam na ang pangit ng tingin sa'yo ng ibang tao, ng pamilya niya, eh wala ka naman ng ginagawang masama. I won't, tell more, pero I hope you realize your worth, ha? Girlfriend kita, makinig ka. Kailangan gawin mo kung ano yung gusto ko. This is emotional manipulation na nakabalot sa lambing. Akala mo lang talaga. Let me know if narinig mo na din to, no? Mga linyahang sweet, pero sa totoo hindi. Kung mahal mo ako, gagawin mo to. Isusuko mo sa akin ang bataan. After all na ginawa ko sa'yo, after all na mga binili ko sa'yo, di ba mahal mo ako? Yung akala mo, partnership yung relationship, pero parang may utang na loob ka. Tipong pag hindi ka pumayag, no, ay masama kang partner, masama kang nilalang, masama kang tao, maitim ang budi mo, girl. Real talk, kapag may guilt, kapag may pressure, at kapag may takot sa relationship, love ba talaga yan o control na yan? Number 3, ito, alam ko, may kakilala ka din nito. Martyr Award, nakaka-stress to, no? Kailang pagod lang siya, magbabago din yan. Alam ko naman, hindi mo sinasadya na sampalin ako eh. Eto, magluluto na ako para sa iyo. Gusto mo ba ng sabaw? Naging punching bag ka na nga. Ikaw pa yung kailangan umunawa. Real talk tayo. When you always look after another person, you forget na you matter too. Masakit pero totoo, no? Hindi mo trabaho ayusin yung tao na ayaw ayusin ang sarili niya. Bakit lahat na lang nasa responsibilidad mo? Number 4, ikaw lang yung mundo ko, dapat ako lang din yung mundo mo.
I used to think on my 20s, no, dapat yung partner ko, siya din yung best friend ko. Sure, yung partner mo naman talaga should be someone na you feel safe na mag-open ng emotions mo, ng feelings mo, and all. Pero think about this, no, di ba in your group of friends, meron ka ng kaibigan na alam mo kung sino yung tatawagan. Halimbawa, gusto mo ng may kachismisan, gusto mo mag-shopping, gusto mo mag-travel, gusto mo ng real talk, or meron din ng kaibigan na inspiring magsalita, no. Imagine someone expecting you to be all of that, no? Naging mainginom ka, nagyosi ka kasi wala siya ng kajam. Naging Dota player ka na din kasi wala siya ng kalaro. Introvert kasi ako kaya wala ako ng friends. Girl, introvert din ako and I'm sure makakilala ka din ng introvert, Pero, we also need to cultivate connection sa ibang tao at hindi na lang, 24/7 na sa bahay lang. Kung sa'yo lang nakafocus yung attention ng isang tao, no, dapat lagi kayong magkasama. Hindi niya kayang makipagkita sa ibang tao pag hindi ka kasama. Girl, teka lang, parang red flag na yan, Next one, financer. Tipong ikaw na sa lahat. Ikaw na yung mama, ikaw na yung nagtatrabaho. Pagdating mo sa bahay, maglilinis ka pa, magluluto ka pa, maghuhugas ka pa, mag-aalaga ka pa ng anak. Ikaw pa yung kailangan umako ng responsibility. Ikaw pa yung kailangan umunawa. Ganyan talaga, ikaw na lang yung umintindi. Hay! Girl, wala namang physical disability yan, Malakas naman siya, Bakit hindi din siya magtrabaho? Akala ko ba team tayo? Akala ko ba partnership to? Ba't parang ako na lang pala lahat? One way or another, you would feel burnout kasi lahat ng responsibility nasa sa'yo. Pero you would feel bad kasi ikaw yung kailangan umunawa kasi you have to be that better person. Minsan, you have to tell someone yung responsibility din nila at yung accountability din nila at hindi lagi sa'yo, Pero we praise that okay lang na ikaw yung magbigay, okay lang na ikaw yung mag-unawa. Na wala na yung shared responsibility when it comes to building a family. Just because one can, ibig sabihin, ikaw sa ikaw na lang talaga lahat. You have to share that responsibility, lalo na, hindi lang naman ikaw yung gusto magpamilya, Diba? It's a team, diba? It's a partnership. Eto, ayoko na tong marinig. Pressure dahil sa edad, oras, takot mapag-iwanan, tigil-tigilan nyo na ako dito. Simula nung 25 ako, no, lagi ko tong naririnig. Oh, may asawa ka na. Oh, ilan na yung anak mo? Naku, anong petsa na wala ka na sa kalendaryo? Ano pang hinihintay mo? Real talk. Mas takot na nga siguro akong tumanda na nasa maling relasyon ako, or worse, mas nakakatakot na mag-build ng pamilya na hindi ko kayang sustentuhan yung mga anak ko. So that's it for today. Thank you so much for being with me today. If this is something that you can relate to, please like, subscribe, and also share this video. I want you to know na hindi ka mahina, hindi ka sobra, at hindi ka mahirap mahalin. Minsan, minahalang din natin yung maling tao. But I want you to know na meron din ng healthy love and it should exist. That healthy love should feel calm at hindi kabado, hindi kayong aligaga, hindi kayong may anxiety. You should feel respected sa relationship at hindi kaba. And there should be growth at hindi pagod. If nasa healing stage ka, no, if slowly you're becoming aware of this, proud ako sa iyo. If you are in a relationship and you have realized yung mga ganitong red flags, no, please be open sa nararamdaman mo, sa opinion mo, sa emotions mo, sa feelings mo, kasi you deserve a love that feels safe and comfortable sa iyo. So thank you so much for being with me today. Again, this has been your Ate Girl. This has been Odyssey. Cheers!